Hey guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, merong nag-comment, nakalimutan ko lang yung name niya. Sabi niya sahod reveal daw dito sa YouTube kasi nga may isa akong video and sinabi ko doon na yun nga yung sideline ko is yung pag-YouTube para magkaroon ako ng extra income. So kapag masipag ako guys, sa pera natin sa Pinas, 5,000 every month yung sinasahod ko. Ayan, 100 US dollar. Pero pag tamad ako, minsan kasi tamad ako talaga. Sinasabi ko sa inyo, may mga times, nung bago ako dito, grabe yung sipag ko. Mag-upload, ganyan. Pero ngayon, ano na lang, chill-chill na lang ako. Basta makapag-upload ako isang beses sa isang araw. Dati ano yan, 3 beses sa isang araw ako nag-upload. So, ano kasi nakakapagod din siya. Ano na din mag 3 years na tong ano ko, YouTube ko, and sa Pinas pa lang ako nag-YouTube na ako, pero hindi ko siniseryoso kasi nga wala naman akong makontent sa Pinas, wala akong masabi, ganyan. So tamad din ako nun, mahilig lang ako mag social media and hindi ako nakakahanap ng time na makapag-vlog ba kasi nga ang ingay doon sa amin. And kapag nasa store naman ako, kapag nagtatrabaho ako and magba-vlog ako, mayroon ding lumalapit and then nagtatanong. So, titigil na naman ako or kaya may lalapit para bibili. So, hindi ako makakapag-continue ng vlog. Kaya, sineset aside ko siya. Pero nung nag-start na ako mag-apply dito sa Hong Kong is, inano ko na yung process ko. Vinlog ko na yung unang interview ko, yung broker's interview, may mga record ako niyan, kung ano yung orientation doon, ganyan. So, meron akong mga documents ba, kung first interview ko, and then, may nagtumatawag. So, dino-documents ko yung pag ko ng TESDA, hindi ko lang ma-video-videohan yung pag-training ko ng TESDA kasi bawal doon sa loob. Pero, kung ano yung ginawa namin doon, meron akong video niyan pero binura ko na ata. Pero grabe yung antok ko nun guys. Kasi alas 12 na kami natapos and then kailangan namin gumising alauna para mag-asikaso na and walang tubig nung time na yun. So punas-punas sila, toothbrush lang. And then ayun, sumakay na, kumain kami ng almusal alas 3 and then alis na papuntang Pampanga ba yun or Bataan. Alam ko Pampanga yung pinuntahan namin So ayun, doon kami nag-training kasi and may video ako noon. May video ako nung ako ng TESDA, nagbe-bed setting, ayan. Ang galing-galing ko dati. Tapos nung pagdating ko dito, hindi ko naman na-apply. And the next is, may video ako nung in-interview ako ng broker, 2. And then, nung employer's interview, bawal. Kaya hindi rin ako, isa lang yung phone ko nung time na yun. Kaya, kinwento ko na lang yung time na yun kung ano nangyari. And then, basta dine-document ko lahat yung pagpunta ko ng probinsya, sumakay ako ng barko, ayan, dinocuments ko hanggang pagdating ko dito, anong ginawa ko. So, ngayon, tinatamad ako. Kaya, medyo mababa ngayon yung sahod ko. Every 2 months ako ngayon sumasahod, and sahod ko nung nakaraan, malaki-laki pa yung sahod ko, umabot siya ng 11,000 mahigit. 2 months siya naipon kasi nga nung unang month hindi siya ganun kalakas, hindi siya ganun mga 95 ata yung ko noon, US dollar 95. And then pinush ko ng pinush next month and then ayun umabot ng 115 ata yung ko noon, yung revenue ko, kaya naipon siya, umabot siya ng 11,000. Kaya ayun medyo ngayon tinutukso ako ng mga shopping, yung mga dito, ukay-ukay, visit, doon ako natutukso. Alam mo nyo ba, tinitibid ko yung pagkain ko ngayon, and then, hindi na ako bumibili ng bisket, prutas ko, saging na lang, wala na akong mansanas, hindi katulad dati, 3 yung prutas ko every week, meron akong mansanas, merong orange, merong saging. Ngayon walang ganon, or kaya mangga, kasi nga napupunta dun sa ukay-ukay, na-addict ako dun kakabalik, and nakakakuha ako ng kung ano-ano. Alam niyo yung swimsuit, ito, pakita ko sa inyo. Eto, 10 lang din to, yung lagayan ng tape, 10 yan, nakuha ko din doon. Etong swimsuit, siya, eto yung panty, of course. Mahaba yung, kabuho ko sa kilikili, hindi ko shinave. Inabayaan ko muna. Ayan, ito. And then, kasama to.
guess how much? Ayan. 10 Hong Kong dollar. Sa pera natin, 70 pesos. Ganun siya, kaano. Basta magaling ka lang mamili. Ano to na ano yan siya ng babae na dampot. And then, binitawan niya kasi medyo malaki siya and ako maliit. So, inabangan ko. Ganun ginagawa ko minsan. Nag-aabang ako kung sino yung may makabibitawan. So, nung binitawan niya, dinampot ko kaagad. Tapos, hindi ko na pinakawalan. So, ayun. Yung sahod ko dito, depende sa sipag. Nung nakaraan, meron akong viral na reels. Hindi naman viral na viral, pero meron siyang views na 25,000. Ano yun siya konting reels lang. Sumahod ako doon ng $2. So, wala pa atang 8 seconds lang yun yung video na yun. So, depende guys. Dito sa Facebook, sa YouTube, may reels din. Kaso mahirap dito sa YouTube magpadami ng subscriber. Mahirap dito. Mas mahirap siya kaysa sa Facebook. Sa Facebook, isang viral lang is okay ka na, makakatuloy-tuloy na. Dito sa YouTube, mahirap siya. Ako, ano na din to, swerte na din to sa akin, kaya siguro, swerte siya. Kasi, nung in-start ko tong YouTube ko, pandemic siya, wala akong magawa, and nung time na yun, panay ako panood kay Ivana, and si Ivana palang noon yung medyo sikat na vlogger, na yung kilala ko talaga. So, hanggang sa, alam nyo kasi guys, kung ano yung pinapanood nyo, naa-attract kayo. So yun, ano ko na, nag-video ako, yung mga travel ko doon sa Pinas, hanggang sa nag-lockdown, ayun, inabot ako, yung hirap na pinagdaanan ko dito sa YouTube, hindi basta-basta. Inabot ako ng alas 7 ng umaga, walang tulog, as in, promise. Nagsimula akong mangisda kasi yung tawag namin yung maghanap ng subscriber sa online. Nung time na yun, punta ako ng mga live, tapos may mga gustong makipag-sub to sub doon, nakikipag-sub to sub ako, hanggang sa umabot siya ng 1,000. Nung naka 1,000 na siya, tumigil na ako. Focus na ako ngayon sa watch hour. Yung watch hour is yun yung pinakamahirap. 4,000 watch hour. Bali, isang oras yun. 4,000 na isang oras yung kailangan mo. Yun yung suntok sa buwan na hindi ko akalain na magagawa ko. Kasi wala akong viral na video, wala lahat. So, isang araw, para din siguro sa akin, mayroong vlogger na marami siyang computer shop, may-ari siya ng computer shop. So, nagpunta ako doon, nag-member ako doon, bumili ako ng 25 ata na pesos na member. And then, may paraffle siya kasi nga, birthday. Tapos, alam nyo ba, isa lang yung entry ko, and then yun yung nabunot, and then yung price nun is road to monetization na watch hour. So, ibig sabihin, kung halimbawa, 10 lang yung watch hour ko, pupunuan niya ngayon ng 3,990 watch hour para ma-monetize ako. Hanggat walang ads yung YouTube ko, hindi siya titigil kakabigay ng watch hour sa akin. So, naranasan namin mag-upload ako ng 1 hour na video, ganyan, 5 hours na video, mag-live. So, grabing load yung naubos ko dito. Ang daming load na naubos ko dito sa YouTube ko. And worth it siya ngayon nung nandito na ako sa Hong Kong. Pag alis ko ng Pinas, 3,000 mahigit, magpo 4,000 yung subscriber ko. And ngayon, 11,200 na siya. So, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9,000 yung nadagdag sa sa subscriber ko. And thankful ako doon kasi 1 year pa lang ako dito mahigit sa Hong Kong and medyo na siya. Alam nyo ba, nakakatuwa din pag pumupunta ako ng Central or kahit saan, sa Biwo, kahit dito sa building namin, may mga nakakakilala sa akin. Uy, di ba ikaw yung vlogger? Gumaganon sila. Nakakatuwa lang kasi alam mo yung napakasimple ko. Manang-manang talaga ako paglabas, tapos makikilala nila ako. And minsan nagugulat pa ako, ay, kilala mo ako? Bago ka lang dito? Sabi niya, oo, ganyan. Pinapanood kita ganyan. Tapos nung nagsimba nga ako doon sa may JIL, meron din sa likod ko na subscriber ko din. Nakakahiya lang minsan, nakakailang. And marami akong subscriber na nandun sa bar. Halos naka-5 atang subscriber yung nandun sa bar. Magugulat na ako, may yayakap sa akin doon. Oy, di ba ikaw yung vlogger? Tapos hahalik sa akin. Yung iba nagpapapicture. Nakakatuwa lang kasi simpleng tao lang naman ako. Katulad nyo din ako, nakakaramdam ng pagod, nakakaramdam ng kaya minsan bear with me kasi pagod din ako minsan, wala na akong time na mag-reply. Ang dami kong mga comment na hindi ko nare-replyan. Yung iba nababasa ko,
yung iba nare-replyan, yung iba hindi. Kasi nga, hindi ako ganun kagaling mag-reply, guys. Hindi ko alam. Simula nang dito ako sa Hong Kong, parang hindi na ako marunong gumamit ng keyboard ng cellphone. Mali-mali yung spelling ko, tapos may mga pindot na siya. Hindi katulad sa Pinas. Kaya, medyo hindi ko masyadong inano yung pagko-comment. Kaya kapag may gusto akong sabihin, sinasabi ko na lang sa salita. Kasi nga, grabe, hindi ko kaya. And, alam nyo yun, nakakapagod yung trabaho ko. As in, malalim na yung mata ko. Hindi ako nagre-reklamo, pero pagod talaga ako. Grabe yung pagod na. Pero, siguro, maswerte pa din ako kaysa sa iba. Natapos kami ngayon, alas 10:30. Tapos, may pinapagawa sa akin yung bata, ginawa ko. Tapos paglabas nila, nakita nila nga na okay na. So, natuwa naman sila. And yung amo kong babae, walang problema. Wala talaga. Wala kang kahapon pala guys, may mali ako. So, in-stop ko yung elevator. Kasi nga, akala ko lalabas na siya. So, pinipigilan ko. Tapos ngayon, pagbaba namin doon sa ground floor, marami yung nag-aantay sa elevator kasi nga pinipigilan ko. Nagalit ngayon yung amo ko. Hindi sa akin, sa bata. Yung bata, inapagbuntunan niya. Pinagalitan niya yung bata, pinagalitan. Tapos sabi ng bata, nagre-reason out yung bata. Si Jen kasi yung noon, hindi naman ako. Si Jen, parati ko narinig, si Jen nga kasi, ganun. Kailang beses yung bata, tapos ako tahimik lang sa likod. Alam ko may mali ako. Tapos ginigiit pa rin ng nanay na yung bata nga, hanggang sa nagalit yung nanay na pinagalitan yung bata. Sabi nga ng bata, hindi nga kasi ako yun, si Jen nga kasi. Tapos hindi tumitingin yung yung amo ko sa likod. Pero alam ko galit siya. Pero alam niyo ba guys, mga siguro minutes lang, 5 minutes lang nawala na yung galit niya. Wala, nasa likod lang ako, kunwari. Wala akong alam. Pero naiintindihan ko yung salita nila. Tapos wala, maya okay na yung amo kong babae. And then, ngumingiti na siya ulit, tumatawa na, ayan. At least alam ko na hindi ko napipigilan sa loob. Kasalanan niya, hindi niya sinabi na, huwag niyong pigilan yung lip kasi iihi pa ako, ganyan. Ang dami niya pang ginagawa sa loob, tapos pinalabas niya na kami. Sabi niya, Jawla, umalis na tayo na. Tapos biglang ang dami niya pang hanas doon. Tapos nung pagbaba namin, marami na nag-aantay sa elevator kasi nga pinipigilan namin. Tapos ayun, tapos nung pag-uwi na, sabi niya kasi sa amin, mauna na kayo. Sabi niya, huli ako, sabi niya. So, umalis kami ng bata. Nung nasa, na kami, daan na kami. Sabi ko, sabi ng mama mo sa'yo, nagalit? Kasi yung, elevator. Sabi niya, oo, sabi, kasalanan ko daw. Diba ikaw yun? How naughty? Sabi niya, ganun. Diba ikaw yun, Jenny B? How naughty my mommy is? Ganun siya. Alam niyo yung alaga ko? Tawag nito, napakagaling niya mag-English, kaya tuwang-tuwa yung mga nakakarinig sa kanya, pati yung salita niya na accent niya, clear na clear talaga as in. Kaya marami din siyang natutunan sa akin. Dati siya magsalita ng English, sasalita siya konti, tapos titigil na siya, iisipin niya pa muna. Pero ngayon tuloy-tuloy na yun siya magsalita. Kaya tuwang-tuwa yung amo ko. Kaya siguro hindi rin ako ma-terminate kahit anong kalokohan ginagawa ko dito dahil nga sa bata. Ayan. So, ayun lang guys. Yung YouTube ko is inaano ko yan. Alam niyo yun, kailangan ko ng pera. Tinatry kong trabahuin yung Facebook ko pero hindi ko magawa, hindi ko matansya kasi yung Facebook ko, yun kasi yung Facebook ko talaga. So, tas lalagyan ko ng ng mga video about domestic helper. Yung iba kong mga friend is hindi sila na parang naglolokohan lang kami doon. Kaya minsan hindi na seryoso yung reels ko. Pero nagtatry naman ako na ayun nga, magkaroon ng sa Facebook. Tinatry ko pero parang hindi ko kaya. Pero try ko pa rin talaga. Kasi malaki din yung pera sa Facebook. Mahirap nga lang. And natutuwa sila kasi pag nagsasalita ko tuloy-tuloy and mabilis. Kasi pinaglihi ako ng mama ko sa gunting. So, gamitin ko daw yung bibig ko, yung bunganga ko para sa ganyan, magkakapera. So, ayun nga, ginagawa ko. Tinatry ko naman yung best ko. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye. By the way, yung pinaka-viral ko na video, yung yung views nun is nasa 56,000. Yung kita niya is nasa $80. 56,000 yung na-view nun. Depende kasi yung yung haba ng pinanood nila, yung ads na pinanood nila, ganyan. So, nakadepende doon. So, thank you for watching guys and I love you all. Bye-bye.